Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Na Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Patrolman Justin Mamolo mula sa PNP Drug Enforcement Group. At NUP Alina Joy Sandoval, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Lalaking suspect sa pagnanakaw ng motorsiklo, alistado sa Pasig City. City Most Wanted Person sa kasong frustrated murder, nasa kote sa San Jose del Monte, Bulacan. At mahigit 10 milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska mula sa isang drug suspect sa Mandaue City, Cebu. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Nauwi sa pagkakadakip ng isang lalaki na pangunahing suspect sa kasong pagnanakaw ang ikinasang follow-up operation ng PNP sa Pasig City. Sa kabila ng matagumpay na pagka-aresto ng suspect, hindi na nabawi ng mga otoridad ang ninakaw nitong motorsiklo. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Melin Loquias. Nito lamang September 16, 2025, bandang alas 4:30 ng madaling araw, naitala ang insidente ng pagnanakaw ng isang motorcycle na may sidecar sa harap ng Pasig Green Pasture Christian School sa Andres Street, Barangay Rosario, Pasig City. Ayon sa inisyal na investigasyon, habang nakaparada ang isang motorsiklong may sidecar sa harap ng Pasig Green Pasture Christian School sa Andres Street, Barangay Rosario, Pasig City, ito ay ninakaw ng hindi pa nakikilalang suspect. Bandang alas 8:30 ng umaga, agad na ipinaabot ng biktima sa mga otoridad ang nangyaring pagnanakaw. Sa ginawang follow-up operation ng Anti-Carnapping Unit ng Pasig City Police, natukoy ang suspect sa pamamagitan ng mga saksi. Isa sa mga saksi ang nakakilala sa suspect. Habang minamaneho nito ang ninakaw na motorsiklong may sidecar, kinilala ang suspect na si alias Carlito, 35 taong gulang at kasalukuyang naninirahan sa Barangay Rosario, Pasig City. Agad inaresto ang nasabing suspect at dinala sa Rizal Medical Center para sa medical examination at kalaunan ay dinala sa Pasig City Police Station para sa formal na paghaharap ng kaso. Ang ninakaw na motorsiklong nakarehistro sa biktima ay kasalukuyan pang hinahanap ang kinaroroonan para ito ay mabawi. Maraming salamat po sa Pasig Police para sa agarang pagkahuli ng suspect na sa pagnakaw ng aking tricycle. Salamat po, Pasig Police. Ang suspect ay naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10883 o ang New Anti-Carnapping Act of 2016 at sa ilalim sa
inquest proceedings sa Pasig City Prosecutor's Office. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Melin Vilocas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lucias. Tinatayang nasa 7.8 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska ng mga otoridad mula sa isang high-value target sa ikinasambay bus operation ng pulisya sa Apari, Cagayan. Yan ang tinutukan ni Police Corporal Roldan Guiap. Ang matagumpay na operasyon kontra illegal na droga ang isinagawa ng pinagsanib na persa ng otoridad sa Barangay Bisago, Apari, West Cagayan nito lamang buwan ng Setyembre taong kasalukuyan. Pinangunahan ang operasyon ng Cagayan Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit at Apari Police Station, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency Cagayan sa bisa ng search warrant ni inisyo ni Honorable Neljo A. Cortez, Executive Judge ng RTC Branch 6 Apari. Target ng operasyon ang isang lalaking kilala sa alias Noomeng, 36 na taong gulang, may asawa, isang mangingisda at residente ng nasabing barangay. Siya ay kabilang sa listahan ng mga high-value individual na aktibong minamanmanan ng mga otoridad dahil sa pagkakasangkot sa illegal na droga. Nasamsam sa operasyon ang 11 na iba't ibang pakete at foil na pinaniniwala ang shabu na may kabuuang timbang na 1,157.1 na gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 7,868,280 pesos. Dinala ang suspek at mga ebidensya sa Apari Police Station para sa kukulang dokumentasyon at disposisyon at mahaharap ang suspek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa lalawigan ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Guiap, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Guiab. Sa kulungan ang kinahantungan ng City Most Wanted Person matapos maaresto ng San Jose del Monte PNP sa bisa ng warrant of arrest kaugnay sa kasong frustrated murder. Magbapalita dyan si Patrolwoman Per Cristalin Javier. Ng mga otoridad ang isang most wanted person city level sa isinagawang operasyon ng San Jose del Monte PNP sa Barangay San Pedro, City of San Jose del Monte, Bulacan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Rayson M. Bagain, Acting Chief of Police ng San Jose del Monte City Police Station, ang akusado na si alias Dennis, 33 anyos, residente ng nasabing lugar. Naaresto ang suspect dakong alas 11 ng umaga sa pinagsanib na pwersa ng naturang istasyon, 301st MC ng RMFB3 at 3rd SOU ng PNP Maritime Group sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Linlia Mazares Gonzalez, presiding judge ng RTC Branch 120, City of San Jose del Monte, Bulacan, para sa kasong frustrated murder na may 200,000 pesos inirekomendang piyansa. Patuloy ang Bulacan PNP sa pamumuno ni Police Colonel Angel L. Garciliano, Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, sa pagpapatupad ng maigting na operasyon laban sa kriminalidad at sa pagtugi sa mga most wanted person upang matiyak ang kaligtasan ng mamamayan at mapanatili ang kayusan, kapayapaan sa kanilang nasasakupan. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Per Cristalin Javier, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Javier. Sa bisa ng warrant of arrest, inaresto ang Manuag PNP ang nakatalang top 3 municipal most wanted person na may nakabinbi na kasong frustrated murder. Nakatutok dyan si Police Master Sergeant Marvin J. Crumero. Naresto ng mga operatiba ng Manawag Police Station ang top 3 most wanted person sa bayan ng Manawag, Pangasinan. Kinilala ang suspect na si alias Reynaldo, 46 taong gulang, may asawa at residente ng Barangay Kalmay, Lawak, Pangasinan. Inaresto ang suspect sa bisa ng alias warrant of arrest kaugnay sa kasong frustrated murder na may criminal case number Judas 9875 na may tinakdang piyansa na 200,000 pesos. Kasalukuyan na sa himpilan ng Manawag Police Station ang suspect para sa dokumentasyon at disposisyon. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Marvin J. Crumero, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Romero.
Agad na tumugon ang San Agustin Municipal Police Station, katuwang ang Philippine Coast Guard at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office upang maghatid ng tulong sa mga stranded passengers na naapektuhan ng malakas na ulan at malakas na alon, dulot ng nakaraang bagyong Nando. Patrolwoman Dara Falogme sa report. Matagumpay na isinagawa ng mga tauhan ng San Agustin Municipal Police Station, katuwang ang MDRMO San Agustin at Philippine Coast Guard, ang pamamahagi ng pudpak sa mga stranded na pasahero sa D-Sail Terminal Barangay Poblacion San Agustin, Romblon, nito lamang ika-22 ng Setyembre bandang alas 6:15 ng gabi. Ayon sa ulat, kabilang sa mga tinulungan ang ating mga kababayang Bantuanon na pansamantalang nananatili sa terminal matapos maantala ang kanilang biyahe sanhi ng suspensyon ng sea travel dulot ng Tropical Storm Nando. Layunin ng nasabing aktibidad na maibsan ang hirap na nararanasan ng mga pasaherong naapektuhan ng nasabing sama ng panahon. Tinitiyak ng kapulisan at ng mga katuwang na ahensya na patuloy ang kanilang pagbabantay at pagbibigay ng agarang tulong sa mga apektadong pasahero hanggat hindi paligtas ang muling pagbabalik ng biyahe. Dagdag pa rito, patuloy ang mga koordinasyon ng mga shipping line at lokal na pamahalaan upang matiyak ang maayos na pamamahala sa sitwasyon. Nagpahayag din ng pasasalamat ang mga pasaherong nakatanggap ng ayuda at pinuri ang malasakit ng mga otoridad na hindi nag-atubiling maghatid ng tulong sa oras ng pangangailangan. Itinuturing ng pamunuan ng San Agustin Municipal Police Station, MDRMO San Agustin at Philippine Coast Guard ang kanilang pagtulong sa stranded na passengers bilang bahagi ng kanilang tungkulin na tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng publiko. Patunay ito na ang dedikasyon ng ating kapulisan at uniform personnel na magbigay ng mabilis na aksyon at serbisyo lalo na sa mga panahon ng krisis at sakuna. Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Dara Falogme, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Falogme. Umabot sa 3.4 milyong halaga ng iligal na droga ang nasamsam ng Police Regional Office 5 sa serye ng Anti-Illegal Drugs Operation na isinagawa sa iba't ibang bahagi ng Bicol sa loob lamang ng isang linggo. Nagbabalita dyan si Police Corporal Doxy Cherise Casasos. Bahagi ng naigting na kampanya laban sa illegal na droga, matagumpay na nagsagawa ng operasyon ang Police Regional Office 5 mula Setyembre 15 hanggang Setyembre 21 taong kasalukuyan sa buong rehiyon ng Bicol. Sa pamumuno ni Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr., Regional Director, nakapaglunsad ang Police Regional Office 5 ng kabuoang 26 na anti-illegal drug operations na nagresulta sa pagkakakumpiska ng mga illegal na droga na may tinatayang kabuoang halaga ng 3,407,512.80 pesos. Nakaaresto ang pulisya ng 30 suspect, kabilang ang 2 high-value individuals at 28 street-level individuals. Sa kabuuan, nasabat ng mga otoridad ang 500.95 gramo ng shabu at 9 gramo ng marijuana. Ang mga pag-aresto at pagsabat ng illegal na droga ay nagsisilbing isang malinaw na patunay sa hindi natitinag na pangako ng PNP sa mandato nitong tugunan ang problema sa illegal na droga sa rehiyon ng Bicol. Pinuri ni Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr., Regional Director, ang walang humpay na pagsisikap ng kanyang mga miyembro ng pangkat na nagsagawa ng mga operasyon na may determinasyon at tapang. Binigyang diin niya na ang mga resultang ito ay hindi lamang nagpapakita ng kakayahan at dedikasyon ng puwersa ng pulisya, kundi pati na rin ang kanilang misyon na pangalagaan ang mga komunidad at protektahan ang mga kabataan mula sa mga panganib na dulot ng illegal na droga. Mula dito sa Bicol Region, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Doxy Cherise Casasos, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Corporal Casasos. Nagsagawa ng malawakang road clearing operation ang Mountain Province PNP, katuwang ang mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng gobyerno, upang matiyak ang kaligtasan at maayos na daloy ng trapiko sa mga pangunahing kalsada sa lalawigan. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Lizelle Digman.
Ng malawakang road clearing operation ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa kahabaan ng Busaw-Tadjan Road noong ika-23 ng Setyembre 2025. Pinangunahan ng operasyon ng mga tauhan ng 1st Mountain Province Provincial Mobile Force Company, 4th Maneuver Platoon, katuwang ang Busaw Municipal Police Station, Bureau of Fire Protection, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at mga voluntaryo mula sa komunidad. Layunin ng operasyon na tugunan ang mga panganib at sagabal sa kalsada na iniwan ng bagyong Nando, kabilang ang mga bumagsak na debris, soil erosion at mga sanga ng puno na nagdudulot ng panganib sa mga motorista. Sama-samang kumilos ang mga ahensya upang agad na maibalik ang aksesibilidad ng kalsada, maiwasan ang mga aksidente at masiguro ang tuloy-tuloy na daloy ng trapiko sa mahalagang rutang nag-uugnay sa Busaw at Tadjan. Ipinapakita ng aktibidad na ito ang matibay na ugnayan at pagtutulungan ng PNP, iba pang ahensya ng pamahalaan at ng lokal na komunidad sa pagtugon sa epekto ng mga kalamidad. Pinapatunayan nito ang kanilang dedikasyon sa kaligtasan at kapakanan ng publiko, lalo na sa panahon ng disaster response at recovery operations. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrol Woman Digman, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Sa weather update ngayong hapon, inalerto ang publiko sa malakas na pag-ulan mula sa habagat at bagyong Opong. Ngayong hanggang September 25, makakaranas ng malakas ang ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Sa September 25 hanggang sa 26, asahan naman sa Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros. Sa September 26 hanggang sa 27, uulanin pa rin sa Palawan, Antique, Aklan at Negros. Bukas hanggang September 27, posibleng matinding ulan sa Bicol, Eastern Visayas, Metro Manila at Calabarzon. Pinapaalalahanan naman ang publiko na maghanda laban sa baha at landslide at sundin ang mga abiso ng pag-asa at lokal na pamahalaan. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Tinatayang mahigit 10 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska ng mga otoridad mula sa isang drug suspect sa isinagawang bypass operation sa Mandaue City, Cebu. Ito ay resulta ng walang tigil na anti-illegal drug operation ng pambansang pulisya, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan upang sugpuin ang illegal na droga sa bansa. Patrolwoman Annalyn Canaog, ibalita. Aabot sa mahigit 10 milyon na halaga ng shabu ang nakumpiska sa isang lalaki na manitulak ng illegal na droga sa sinagawang bypass operation ng mga kapulisan ng Mandaue City sa Barangay Subang Dako, Mandaue City, Cebu noong 22 ng Setyembre sa taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Mark Gifter Sucalit, Chief CIU-CDEO Mandaue City Police Office. Ang suspect si Alice Jaron, 24 anyos, high-value individual, residente ng nasabing lugar. Bana alas 8:14 ng gabi na kinasa ang nasabing operasyon ng mga operatiba ng CIU-CDEO Mandaue City Police Office, RID-7, PDIG-7 at PDEA na humantong sa pagka-aresta sa suspect at pagkasamsam ng 16 na pakete ng hinalang shabu na aabot sa 1.6 na kilo at may tinatayang halaga na 10 million at 880,000 pesos. Kasama din sa mga nakuha ebidensya ang bypass money at isa itim na backpack na ginamit bilang lagayan ng mga droga. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Police Colonel Cirilo B. Acosta Jr., the City Director, lauded the collaborative efforts of all operating units, stating that the arrest of this regional-level drug personality is not just a victory for law enforcement, it is a victory
for the people of Mandaue. This achievement reflects the hard work, unity, and dedication of our officers and partner agencies who risk their lives to keep our communities safe. He said further that together we will continue to build a safer and more peaceful community for everyone. Ang matagumpay na operasyon ay bunga ng maigting na pagtalima ng kapulisan sa pagsusulong ng programa ng pamahalaan upang labanan at matuldukan ang problema sa illegal na droga dahil sa bagong Pilipinas. Ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Mandaue City, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canoog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Canoog. Nasa kote ang 3 street-level individual sa ikinasambay bus operation ng Tacloban City PNP sa Barangay 36 Sabang District, Tacloban City. Nakabalita dyan si Patrolwoman Cristel Palafox. Ng otoridad ang 3 street-level individual sa kinasang bypass operation sa Barangay 36 Sabang District, Tacloban City. Bandang alas 10:13 ng gabi, nang ikasang operasyon ng mga tauhan ng Tacloban City Police Station 2, Station Drug Enforcement Unit sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency 8. Na-recover sa mga sospek ang 17 pakete ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 21 gramo na nagkakalaga ng 142,800 pesos, isang genuine 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money at isang kaha ng sigarilyo. Maharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng RA 9165, a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy na pinaiigting ng Tacloban City PNP katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno ang kampanya laban sa ilegal na droga at iba pang uri ng krimen upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mamamayan tungo sa mas ligtas at drug-free na lipunan. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Palafox. Isang lending collector na tinaguri ang high-value individual ang arestado ng mga otoridad matapos makumpiskahan ng mahigit na 400,000 pisong halaga ng illegal na droga sa ikinasang buy-bust operation sa Iloilo. Patrolwoman Lynette Sablon sa balita. Arestado ang isang lending collector sa isang matagumpay na buy-bust operation ng kapulisan nito lamang 23 ng Setyembre taong kasalukuyan sa Barangay Kalahunan, Mandurriao, Iloilo City. Kinilala ang suspect na si Alice Iver, lending collector at nuturing na high-value individual ng Mandurriao, Iloilo City. Na-recover mula sa operasyon ang 14 na heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinalang shabu, buy-bust money, itim na motorsiklo na walang kaukulang dokumento at may susi sa ignition at ilang pang non-drug items. Nasa humigit kumulang 60 gramo na hinalang shabu ang nakumpiska sa arestado na nagkakahalaga ng tinatayang 408,000 pesos. Ang operasyon ay isinagawa sa pinagsanib na pwersa ng Iloilo City Police Office, City Drug Enforcement Unit sa ilalim ng pumumuno ni Police Captain Roque Jimeno III, Officer in Charge, Iloilo City Police Station 5 Station Drug Enforcement Team at Regional Intelligence Unit 6. Kasalukuyan sa kustiya ng pulisya ang suspect para sa dokumentasyon at sa sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patunay ito ng walang humpay na dedikasyon ng PNP sa pagpapanatili ng kapayapaan at sa patuloy na laban kontra iligal na droga para sa isang mas ligtas na pamayanan. Mula rito sa Western Visayas, ako niyang PNN correspondent, Patrolwoman Lynette Sablon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Na-recover ng mga otoridad ang isang granada matapos makatanggap ng ulat mula sa isang concerned citizen hingil sa kinaroroonan ng naturang pampasabog. Kasunod ng insidente, mariing nananawagan ang Sultan Kudarat PNP sa publiko na huwag galawin o lapitan ang anumang kahina-hinalang bagay at agad itong i-report sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya upang maiwasan ang posibleng panganib. Patrolman Nerwin J. Medellin sa balita.
Mariing pinag-iingat ng kapulisan ng publiko matapos matagpuan ng isang unit ng granada kahapon sa Barangay Purok, Bagong Silang, Barangay Salabaca, Esperanza, Sultan Kudarat. Ayon sa Sultan Kudarat PNP, dakong alas 2 ng hapon, 2 menor de edad ang naghahalongkat ng basura sa naturang lugar nang madiskubre ang nasabing granada, kung saan dinala ito sa kanilang tahanan at ipinakita sa kanilang ama na agad namang nag-ulat sa barangay chairman at sa pulisya. Mabilis namang rumisponde ang Esperanza Municipal Police Station at Sultan Kudarat Explosive and K9 Unit at ligtas na narecover ang pampasabog. Paalala lang PNP na huwag galawin ang anumang kahinahinalang bagay at agad na ipagbigay alam sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya upang maiwasan ang aksidente at mapanatiling ligtas ang komunidad. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Derwin J. Medellin, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Medellin. Walang taka sa isang lalaki na sangkot umano sa kasong kaugnay sa loose firearms at illegal na droga na isinagawang operasyon ng 2nd Agusan del Norte Provincial Mobile Force Company sa Cabadbaran City. Nakibalita dyan si Patrolwoman Jacqueline Cabiles. Ng mga operatiba ng 2nd Agusan del Norte Provincial Mobile Force Company, katuwang ang Cabadbaran City Police Station, ang isang lalaki matapos mahulihan ng baril at ipinagbabawal na gamot sa bisa ng search warrant sa Purok 3, Barangay Cabinet, Cabadbaran City. Nakumpiska mula sa suspect ang isang kalibre 45 na baril na walang malinaw na model at serial number, 4 na bala, isang magazine at hinihinalang shabu. Kinilala ni Police Colonel April Mark Young, Provincial Director ng Agusan del Norte Police Office, ang nadakip na si alias Ronald, 43 anyos, may asawa, isang welder at residente sa nasabing lugar. Ipinaalam sa suspect ang kanyang karapatan alinsunod sa konstitusyon at kasalukuyang nasa kustudiya ng Cabadbaran City Police Station. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay Police Colonel Young, patuloy ang masinsinang pagpapatupad ng batas upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa Agusan del Norte. Hinihikayat ng kapulisan ang publiko na i-report ang anumang paglabag laban sa loose firearms o mga kahinahinalang aktibidad upang matiyak ang kaligtasan ng lalawigan. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jacqueline Cabiles, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cabiles. Arestado ang 4 na katao matapos makumpiskahan ng tinatayang 306,000 halaga ng hinihinalang shabu sa ikinasang bypass operation ng mga otoridad sa Tagoloan, Misamis Oriental. Tinutukan niya ni Patrolwoman Riza Sahonia. 306,000 halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska ng mga operatiba ng Taguluan Municipal Police Station sa dalawang magkahiwalay na buy-bust operation sa Zone 6 Santa Cruz, Taguluan, Misamis Oriental. Pinangunahan ni Police Major Enrique Francisco Dungog, hepe ng Taguluan Municipal Police Station ang operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng 4 na drug personalities. Tinatayang nasa 45 gramo ng shabu ang nakumpiska mula sa mga suspect na may standard drug price na 306,000 pesos. Nasa kustudiya ng Taguluan Municipal Police Station ang mga suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na operasyon ng Taguluan Municipal Police Station ay bahagi ng kanilang pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng komunidad. Mula dito sa Hilagang Mindanao, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Riza Sahonia, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sahonia. Hindi nakapalagpa ang isang drug suspect matapos itong makumpiskahan ng hinihinalang shabu sa isinagawang checkpoint sa Davao City. Ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Bername Lapus. Isang lalaki matapos mahulihan ng hinihinalang shabu sa isinagawang checkpoint operation ng mga tauhan ng Bunawan Police Station, katuwang ang Task Force Davao nito lamang Setyembre 22 taong kasalukuyan sa Davao Peaks Checkpoint Likanan, Lasang, Davao City.
Kinilala ni Police Major Janos Lumbaya B. Macliing, Acting Station Commander ng Bunawan Police Station, ang suspect na si alias Ronald, 26 anyos, binata at residente sa Zone 4 San Vicente, Buhangin, Davao City. Nakumpiska mula sa suspect ang isang pakete ng pinaghihinalaang shabu na may timbang na tinatayang 2.47 grams at may katumbas na standard drug price na 16,796 pesos. Dahil dito, agad na inaresto ang suspect at pinaalam sa kanya ang kanyang mga karapatan alinsunod sa konstitusyon sa wikang kanyang nauunawaan. Kasalukuyan siyang nasa kustodiya ng Bunawan Police Station at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy namang pinapaigting ng mga kapulisan ang kanilang operasyon laban sa illegal na droga upang matiyak ang kaligtasan at kapayapaan ng mamamayan sa Davao City. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Bernamil Lapus, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lapus. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago po tayo magtapos, nakikiusap po kami sa inyo na makipagtulungan sa paghahanap kay Sir Ricardo Royo, 45 taong gulang na naiulat na nawawala. Huling nakita si Sir Royo sa Barangay 118 malapit sa Tondo High School, bandang 3:30 a.m. suot ang puting t-shirt, may sling bag at cap. Kung sino man ang may impormasyon ukol sa kanyang kinaroroonan o mayroong CCTV footage na makakatulong, mangyaring makipag-ugnayan kay Leonardo Royo sa 0991-300-7005 o makipag-ugnay sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Ang inyong agarang pakikipagtulungan ay mahalaga upang agad siyang matagpuan at masiguro ang kanyang kaligtasan. Maraming salamat po. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melancio Nartatis Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay naglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pamansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Patrolman Justin Mamolo mula sa PNP Drug Enforcement Group. At NUP Alina Joy Sandoval, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang paunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.